sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Mr. President ng Bagabigat, Apo Bonget. Busy Monday ba, Apo? At magandang umaga kay Madam First Lady. First Lady Lisa Araneta Marcos. How many days more before it hurts to say goodbye, Madam? 872 days. Ang tagal, ano, ha? Pero bago yan mahabigan, eto muna ang dating Senador Bong Revilla Jr. Abay, nandyan na po sa Sandigan Bayan para sa arraignment ng kanyang kasong plunder at malversation of public funds. At ang kanyang mga taga-suporta sumugod din sa Sandigan Bayan. Alamin muna natin ang latest mula sa Quezon City, mula sa Sandigan Bayan. Good morning, Justice Sener Gito. Arrest number 5, Val Gonzales. Anong sitwasyon dyan sa Sandigan Bayan? Valentino. Mayor, maaga pa lamang ay dumating na rito sa Sandigan Bayan ang mga residente ng Bacoor City sa Cavite. Ito'y bilang pagpapakita ng suporta sa nakakulong na si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na nakatakdang basa ng sakdal sa kasong malversation sa Third Division ng Anti-Graft Court ngayong alas 8:30 ng umaga. Ginigit, Mayor, nitong mga Caviteñong supporters ni Revilla na wala raw due process ang pag-aresto at pagpapakulong sa dating senador. Una nang ibinasura ng korte yung lahat ng petisyon na inihain ng kampo ni Revilla, kabilang narito yung hiling nito na sa kampo Rami siya makulong sa halip na sa New Quezon City Jail sa Payatas. Bukod dito kay dating senador Revilla, kabilang din doon sa babasa ng sakdalay ang 6 na kapwa nito mga detainees na sina dating Bulacan DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza at 4 na iba pa. Itong kasong ito ay may kinalaman sa 92.8 million pesos na umano'y ghost flood control projects sa bayan ng Tandi sa Bulacan. Ngayong oras na ito, Mayor, ay meron ng 2 o 3 mga sasakyan ng BJMP
na magdadala o nagdala dito kay Senador Revilla at iba pang mga akusado dito sa Sandigan na Bayan para dun sa isasagawang arraignment o pagbasa ng sakdal. Pero nananatili dito sa may parking ng Sandigan Bayan dito sa pinakalikurang bahagi itong mga sasakyan ng DJMP na ito dahil sa mayroon pang sinasagawang flag racing sa loob mismo ng Sandigan Bayan. Sitwasyon mula rito sa Sandigan Bayan. Ako, yes, Mayor. Pero nandiyan na yung sasakyan ni sinakyan ni na dating Senador Bong Revilla. Mayor, hindi ko pa siya nakikita pero etong sasakyan, Mayor, yung kung nakikita ninyo na ipapakita ng Ayan. racers sa television, yan bus na yan, nasasakyan ng Bureau of Jail Management and Penology. Nandun sa may pinakagitna itong si dating Senador Revilla. Habang dito sa loob, kami nandito na sa may pinakabukana mismo, yung pinaka-entrance ng Sandigan na Bayan para umakyat na dun sa third division ng Sandigan Bayan itong mga akusado. Nandito rin, Mayor, yung napakaraming mga local officials mula dyan sa lalawigan ng Cavite. Nakasama rin yung kanilang mga kasamahan ay nandun naman sa may pinakalabas ng gate ng Sandigan na Bayan na nagsasagawa ng kilos protesta. Itong mga local officials na galing pa ng lalawigan ng Cavite sa aking pagtaya nasa mahigit 10 Mayor at ito'y bilang pagpapakita na rin ng suporta sa kababayan nilang dating senador. Di ba pwede isama sina former Senator Bong Revilla at yung mga taga DPWH sa flag racing ceremony ng Sandigan Bayan? Hindi, Mayor. Karamihan doon sa flag racing, yung mga justices na magbabasa ng sakdal dito sa mga akusado kasama si Senador Bong Revilla at maging yung mga empleyado, yun ngayon yung nagsasagawa ng flag racing dito mismo sa may pinaka-lobby ng Sandigan Bayan kaya hindi pa maring umakyat itong mga akusado na may kinalaman sa 92.8 million pesos na umano'y flood control project anomaly diyan sa bahagi ng Pandi, Bulacan. Ang laki nung streamer Vala, ilabas ang katotohanan. Ano ba sabi rito? Walang kasalanan si Bong Revilla. Yan ba yung nakalagay dyan? Oo, Mayor, yan yung nakalagay. At hinisigaw nitong mga supporter nitong si dating Senador na Bong Revilla, bakit daw yung isa dun sa dapat na nakakulong na si Yusef Bernardo, bakit daw ginawa pang isang state witness? Kaya ang kanilang iginigit isama yung itong si Yusef Bernardo doon sa mga ikukulong din dito sa may kinalaman sa anomalyang dulot ng flood control project dyan sa bahagi ng Bulacan. Maaga, Mayor, nung isang araw, ay nung nag-rally itong mga ito ay doon sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Dahil nga doon sa may binanggo rito, mas maliit yung bilang ng mga sasakyang mababaro yung pagdaan sa Commonwealth Avenue. Nandito na ngayon sa may IDP Road, itong mga nagkikilos sa protesta, kapawang kababayan ng dating senador. Nag-deploy ng malaking bilang ng puwersa ng Quezon City Police District dito sa lugar at para mapigilan na makapasok din dito sa loob itong mga nagkikilos protesta na galing pa sa iba't ibang mga bayan dyan sa lalawigan ng Cavite. Partikular nga yung ibang mga nakausap to ay mga galing dyan sa may bahagi ng Bacoor City sa lalawigan ng Cavite. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Val. Back to you, Mayor. Maraming salamat, Val Gonzales mula sa Sandigan na Bayan. So, antabayan po natin mahabigan dahil ngayon po ang arraignment. Ayan, arraignment ni na dating Senador Bong Revilla at kasama na po dyan yung ilang dati opisyal ng DPWH. Itong controversial na sina Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayan, so ano kaya ang magiging plead? Guilty or not guilty? Daming bayan. Siyempre,
Siyempre, matik na yan. Not guilty, Your Honor. Pero ang sabi ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo Ping Lacson, abay pinanindigan ang committee report. Batay sa kanilang draft report na itutuloy na po ang sasampa ng reklamo laban sa tatlo pang senador. Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Jingo Estrada. Daming bayan. Pero bago yan mahabigan, alamin natin muna ang latest mula sa Malacanang. Aba, kumusta ang Presidente Bonget Miss Let? Awan gurigurnan. Aba, mukhang very busy ang Monday morning ng Pangulong Bongbong Marcos, ha? Habang pinag-aandaan naman ng mga taga-simbahan. Ayan, yung yung mga taga-simbahan ay hinikayat ang mga eskwelahan na mag-declare daw po, mabigyan ng academic holiday. Ayan, sa February 25, ang anibersaryo, 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Daming bayan. Huwag daw kakalimutan ng diwan ng EDSA. Ayan, ala na, nakalimutan na kasi ang EDSA ha? Ala naman nangyari. Daming bayan. Pero malala din ang mainit din ng Senado ngayon. Aba, kumusta kaya ang face-off ng Senator Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta? Aba, may mga tawagan na ng traidor. Ayan, abay, tinatawag na pong traidor ang Senator Rodante Marcoleta dahil sa kanyang sinabing bakit daw hindi na lamang isurrender ang Kalayaan Island Group of Islands sa China, ayan, para matigil na ang issue sa West Philippine Sea. Talaga. Daming Good morning sa mga taga Kalayaan Islands, ayan, province of Republic of China. daming bayan. Ang father and son ng labanan din, kakampi rin si Congressman Paulo Rodante. Daming bayan. Pero narito muna ang latest mula sa Malacanang. Ano ba schedule ng Presidente Bonget ngayon? Aba, ang Pangulo sasaksihan ang turnover ceremony ng Kaliraya, Botocan, Kalayaan Pump Hydro Storage Plant. Aba, ito ba'y makatulong para magmura ang singil sa kuryente, ha? Magiging wala na bang mga brownout dito nga summer season? RS number 14. So, Kaliraya, Botocan, saan ba ito, Miss Let? Laguna ba ito, Kaliraya, o dyan sa, saan ba ito, ha? O Batangas? Alamin natin ang report mula kay RS number 14. Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, tuloy-tuloy ang public engagements ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ngayong araw, patungong Laguna ang Pangulo para sa ceremonial turnover ng Kaliraya, Botocan, Kalayaan o CBK Pump Hydro Storage Plant. Ililipat na ang pagmamayari ng 797 megawatt na planta sa Thunder Consortium na binubuo ng Aboitiz Renewables Incorporated, Sumitomo Corporation at Electric Power Development Company Limited na siyang nanalo sa isinagawang bidding ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation noong nakaraang taon. Ang pagbebenta ng CBK ay itinutulig na pinakamalaking privatization project ng PISAM noong 2025. Makakasama ng Pangulo sa aktibidad sina Energy Secretary Sharon Garin, Finance Secretary Frederick Go, Aboitiz Power Corporation President Daniel Aboitiz at iba pang opisyal. Lakay? Let privatize na pala ito? Oo, Lakay, pero bahagi daw ito, Lakay, ng 25-year build, rehabilitate, operate, transfer contract and power Ganon? purchase agreement. Ayan, Sa pagitan ng CBK at ng National Power Corporation. Aba, CBK, ayan, akala ko Aboitiz, ha? Ayan, another crony. Lakay siya. Oo, yung CBK kasi yung tawag doon sa planta kasi Kaliraya, Botocan, Kalayaan. Ito sa Laguna ito, Miss Let.
Oo, Lakay. Tama, Ayan. Lakay, sa Laguna. Sa may- Ang sabi ay maaasahan daw ang abot kayang kuryente para sa bawat bahay, negosyo at pabrika. Wow. Kasunod nito. Ito ba sa ano sa malapit sa Kaliraya Lake? Mukhang dyan, Lakay. Kasi may dam din diyan eh. Ayan. Oo, Lakay. Ayan, so anong oras pupunta ang Presidente Bonget diyan? Alas 9, Lakay, yung schedule ni Presidente dyan. Yan yung parang ngayong umaga, mamayang hapon, meron pa siya sa Malacanang. Dadalo ang Pangulo sa presentation of logo para sa 80th anniversary ng Philippine-US relation. Eh dito ba sa turnover pag ng Kaliray Butokan Kalayaan Pump Hydro Storage Plant, Miss Lete, ano ba ang epekto nito sa taong bayan? Yan ba ay makapagpapababa sa singil sa kuryente? Baka mamaya alam naman natin pagka na-privatize kasi ala ng control, ayan, kanya-kanya ng kuwan, ayan, mahirap nang pigilin, wala nang control ang gobyerno, kesa ito ay pagmamayari pa ng gobyerno. Oo, pero ang sinasabi, Lakay, ay makaasa daw ng abot kayang kuryente. Kasunod nito. Ayan, abot kaya ha. Ayan na. Energy security and economic stability. Sana yung mga nga. naunang pahayag, Lakay. Sana nga ay kaya lang dala na kasi tayo sa mga karanasan natin sa mga cronies eh. Anyway, so saan pa ang schedule ng Presidente Bonget ngayong araw ng Lunes? Abay balita ko tatlo yung kanya activities ngayon. Yung ngayon, Lakay, ayan muna sa Laguna para ngayong umaga at mamaya meron pa siyang schedule sa Palasyo. Aba, okay na ba siya? Wala nang verticulitis. Diverticulitis. Diverticulitis. Okay na, Lakay. Magaling na, okay naman na daw ang presidente. Ayan, sa bagay okay na ha. Nasilayan mo na ba? Nagpa-jubos na ba ng buhok ha? Medyo Apo Bonget ha. Medyo okay yung yung latest video mo diyan sa may kasama si Secretary Aguda, yung kinakamayan yung robot. Ayan, tuwan-tuwa ang presidente. Abay, mukhang ginagay si Secretary John Vic ha? Nagpahaputi rin ng buhok pero bagay Apo Presidente ha? Kasalakwa Apo, gwapo kanu ka, kasalakamot ko ning ha? George Clooney, kunada nga rod. Ayan, mukhang mas matured kapag ganyan ha? Hindi mukhang totoy. Ayan. Okay nga rod. Abangan natin mamaya pag dito sa kanyang aktibidad kung ano ba ang aura ng presidente ngayong araw ng Lunes. Tingnan nga natin mamaya, Secretary Dave Gomez, kung nagpa-jubos na ng buhok ang presidente ha? Nitong weekend. Okay, maraming salamat, Miss Let. Babalihan ka namin dyan sa Malacanang. Balik sa'yo, Lakay. Daming bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Marami po tayong issue ngayong araw ng Lunes, makuyang mga ateng. Ha? Ano ba naman ito nangyayari? Puro away-away na lamang tayo. Puro krimen. Ayan, pagbabanta sa buhay. Bakit naman sino naman nagbabanta sa buhay nitong napakagandang beauty queen ha? Na gobernador ng Cebu ha? Abay sino ang nagpapatumba sa kanya? Ayan abay meron daw inarkilang assassin ha? Ayan at ipinatutumba daw ang governor beauty queen Pamela Baricquatro sa halagang 2.5 million pesos. Aba. At sabi yun daw tangkang yung planong pagpatay dito kay Governor Pam Baricquatro ha. Abay hindi daw gagawin sa Cebu. Ayan, ito daw ay gagawin sa labas ng Cebu. At sinasabing ang nagbabanta ha. Abay, taga Mindanao? Aba, sino yan? Daming bayan. Babalikan natin ang mga isyong yan. Standby. Sige, babalikan ka namin dyan. Si Monday nga pala panay ang flag raising ceremony. Sandali lamang Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayan. Ano ang latest sa Bureau of Customs? Ayan. Abay, sino ba yung dalawang politiko sa Norte? Na sinasabing sangkot dito sa smuggling o paggawan ng illegal na paggawaan ng sigarilyo sa Bulacan. At tuloy ba ang subasta ng mga luxury cars
sa Miyerkules, February 14. Daming bayan. Standby din Val Gonzales mula sa Sandigan Bayan. Standby man ang Milky Rigunan. Naku, eto pa, mainit din ngayon, ha? Abay, umuusok ang impeachment complaint ngayon laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Daming bayan. Oras sa second gentleman, Beri. Ayan, Attorney Mansa Carpio. Ba? Good morning, Chief Justice Alex Jesmundo. Good morning, sir. Ha? At Justice Rodil Salameda. Oras, Mr. Edwin Ernie. Uy, get well soon, ha? Ayan, Mr. Mayor General Benji Magalong. Oras, Daming bayan. alas 8:34. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Oras, Sister L. It's 8:45. Good morning, Lakay! At good morning sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayong Happy Monday! Good morning, Lady in Black. Hindi Ayan. yan black. Yung black ba yan? Black That's yan navy blue. Ganun ba yun? Oo. Colorblind ka talaga. Super dark ka yan. Alam mo sila kay baliktad. Pagka Bakit? nakasalamin, hindi nakakakita. Bakit ganon? Malayo. Ayan. Ganun ba yun, Lakay? Farsighted ako. Ayan. Ay, ganon. So, magkaiba pala tayo. Ganon. Ako nearsighted. Ganon. Sige na nga. Eto na muna, Lakay. Bago sa mga balita pa natin. Standby, Raymond Dadpaas. Abay, mainit ang Senado. Abay, kasi tuloy daw ang investigasyon kay Presidente Bonget. Ha? Abay, hindi pa safe ang Presidente. Abay, imbestigan para po ng Blue Ribbon Committee ang posibleng participation daw ng Pangulong Marcos, ha? Dito sa kontrobersya ng insertion at pati ba flood control, hindi ba siya nag-expose niyan? Ayan. At siyempre sa Kamara mas mainit dahil ngayon ay dalawa rin. Ayan, sabay impeachment sa Presidente at Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio. Daming bayan. Pero ano man ang mangyari, abay, kailangan ni marami tayong matulungan at mapaligaya sa araw-araw, Sister L. Yes, Lakay. At bahagi na ng ating everyday na broadcast at pagbibigay serbisyo. Ang pamimigay ng premyo sa ating mga listeners at viewers. Pero bago po yan, eto muna sa mga nakatutok. Ito po ang ating word of the day ay homegrown. Oh, yes. Homegrown, di ba yung sa kuko yan? Yung ingrown, yung, yung masakit sa kuko, yung dulo, yung kanto, di ba? Lakay, homegrown, hindi ingrown. Ay, iba ba yun? Baka may nagbe-breakfast ikaw. No? Ano sa kuko? Yung mabaho yan. Parang sariling ganun. atin Parang ganun. sariling atin ng mga makapili, mga ganun, mga traidor. Mga katutubo. Ayan, sariling atin in Cebuano. Atong kaugalingundong. Homegrown, sariling atin. Da kami ng Ilocano, ay bukbukudan tayo. Ayan. Kabukbukudan. Ayan. Pero Cebuano, anong kaugalingon? Tama ba? Atong kaugalingon do. Atong angdong man. Ayan. Walang atong ang. Hindi, wala. Atong kaugalingon lang. Ayan. In Bicol naman, Lakay. Wala na, nakalimutan na. Hindi makakalimutan. Ito kasi sa Dirita. Ayan. Sa Dirita. Sa atin yan. Ganon. Ito ay may kinalaman sa sinabi ni Senator Ping Lacson. Ayan. Anong sabi niya? Ang sabi ni Senator Ping, siya Lakay ay nagbabala versus homegrown traitors sa gitna po ng dispute sa West Philippine Sea. But sino ba ang mga traidor daw? Tanga. Sino? Grabe naman yun. Bombo. Ano ka mo, Senator Dante? Tanga. Sino po ang tanga? Ayan.
At sino po ba ang mga traidor? Ayan. Sino yung mga homegrown nasa loob na nandito lang na traidor? Sino ba yan, Lakay? Ayan, Senator Dante, baka magalit si Jinggoy. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Huwag mo kaming tanga. Niloloko mo na kami. Ano ba yung Lakay? Ayan, tanga yata ang quote of the day natin ngayon Word of the day, ha? Ay, sige na nga. Ayan, at nasaan ang ninong ng bayan? Ang ating Ninong ng Bayan ay nandyan sa may barangay West Rembo sa Taguig City. Ninong! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! At eto na, Lakay, ang ating Ninong ng Bayan para sa ating Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Ninong Sherwin! Ninong! Yes, Lakay at Sister Ella, speaking of homegrown, dapat alam nyo kung anong ibig sabihin ng Rembo. Rembo. Dahil natito tayo Oo nga sa pala. Rambo ba yan? Rembo. Nag-shooting ba dyan si Sylvester Stallone? Yung si Rambo? Si Rambo. Ako hindi, Lakay. Ano? Oo, dahil ang nung 1949, matapos yung World War II, itong bahagi nitong Taguig at Pateros na nasa tabing ilog, binigyan ng pabahay dito yung mga sundalo na para malapit ka naman sila sa kampo sa Fort Bonifacio, tinayuan sila ng sarili nilang mga barangay. Oh. Riverside Enlisted Men's Barrio o yung REMBO. Pakiulit. Riverside Enlisted Men's Barrio. Kaya meron Rembo, Lakay. Parang sa Quezon City, mga Project 1, 2, 3, 4, mga ganun panahon yata ni President Quirino ba yun? O magsaysay? O sinong presidente dyan? Quirino. Oo nga pala dahil yung Quirino Hospital din dyan sa may Project 4. Ayan. May Escopa. Mm-hmm. Oo, yun, Lakay. Yung so nung 1949, tinayo itong mga housing project na ito at ang makikita natin dito yung mga residente sa tabing ilog hanggang ngayon sila yung mga anak-anak, mga apo na ng mga sundalong lumaban ng World War II. At mamaya may makikilala tayo humabol na anak ng sundalo na lumaban pa nung dalawang digmaang daigdig. Makakausap pa ba natin yan? Pero ito muna yung winner natin. May-ari nitong Rembo Restaurant. Hardware, Lakay. Hardware. Mabini sa may Rembo. Hello po. Hello, Sanchez. Good morning, Sir Deo. Good morning, Ate Corina Sanchez. Ayan. Corina po ba ang first name po ninyo? Josefa. Lakay, hindi Corina. Lakay si Ate Josefa. Malimit makinig ng radyo sa DZRH. Ayan. Dalawa, sir. Nasa dalawang branch. Magkano? Hindi po kami sa news. Ganun ba? Ate Josefa, magkano 1 kilo ng pako ngayon? Ay, wala pa. Nagpaaral. Ganun ba? Ayan, hardware, may hardware po kayo, di po ba? Meron po. Ayan. Naku, mabenta ang construction supplies ngayon. Summer na po, ate. Oo. Tag-init. Tag-init. Ayan. Magkano isang guhit ng simento? Ayan. 1 kilo, sir. 10 pesos. Magkano po? 10 pesos 1 kilo. Ng simento? Isang bag, 195. Kinikilo din pala ang simento. Akala ko per supot lang. Akala ko per bag. Mas mura pala, Lakay. So dapat pala pag magsasaing, semento na lang. Ayan. Okay, ate. Ang galing-galing naman. Matagal na po kayo sa hardware business. Bago lang, sir. Bago lang. Ayan, mabenta po ba? Wala na yata mga construction sa mga DPWS ngayon dahil sa... Naapektuhan po ba ang benta? Maraming kalaban kaya pababaan ng presyo. Pababaan ng presyo. Kalaban pala. So, dyan sa inyo po, ate, buy one, take one, and 2 por 2 na kahoy. Ayan.
Okay, dahil... For the dito. Ayan. Ate Josefa, dahil kayo po ay avid listener pa ng DZRH, bigyan ka agad ng premium si Ate Josefa, si Sherwin. Si Ate Josefa, palagi nakatune in sa DZRH. Ito meron siyang 1,000 pesos. Yehey! Ayan. Thank you, sir. Huwag ka magtingki pa, atet. May dagdag pa yan. Oo, meron pa idadagdagang ninong. Lakay, kapag nakuha ni Ate Josefa kung ano yung ating word of the day, syempre magkakamit siya ng medium component. Homegrown! Aba. Homegrown na yun. And grown po, ate. Ayan. Homegrown pala, homegrown. Ayan. No, dahil ilang taon na kayo dito nakatira sa West Rembo? Matagal na, mga 40 na. Grabe, matagal na. 1970s pa sa dito. Dahil dyan, nakuha niyo ating homegrown na ating word of the day. Ito meron kayong medium component, hatid ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maasahan, available sa inyong mga suking appliance store, nationwide, alagang Astron, alagaan ka. Ayan, yan. Ang taray naman, sumasayaw talaga. Yung kanta mo, sinasayawan talaga. Para macho dancer. Medyo Noche Basket dahil malapit ang Chinese New Year. Eto meron kayong Chinese New Year Medyo Noche Basket at din sa atin ng ACS at ng DZRH. At hindi lang yan. Meron pa tayong pinakamalaki, pinakamabango, pinakabago ang Pride Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain-Away Formula. Kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. At hindi lang yan, lakay meron pa siyang pangkiliit na mamaya hapa Yes. meron siyang boy sugba ng Regal Foods International Incorporated. Yan Wala kay Ninong Richard C. Very much. Ayan, wala pa Thank naman you, natin. Nanay. Ayan. At nako, maraming salamat. Thank you, Sir Deo. Ate, pabili ng 2 kilo ng simento. Ayan, pasisimento ko yung mga lubak-lubak na kalsada dito sa Roas Boulevard. Okay, sir. 2 kilo lang lakay. Malabnaw yun. Malabnaw ba yun? Wala di, substandard yun, Lakay, lakay. purong taga West Rembo. Itong humabol dito na may dala-dala pa kanyang radyo. Ayan, Aba naman, may dala-dala pa. Aba. Oh, may goma yung radyo niya. Cute Oo, naman. may goma na. Ba. Ano nyo po? Dina Cabanera. Si Nanay Dina. Si Nanay Lina, anak ng sundalo. Oh. Ano nga pa paano kayo napunta ng West Rembo? Dahil po ang aking amay sundalo, lagi pong nanilate siya sa trabaho, kaya nagpunta na lang kami rito. Malapit siya sa trabaho niya. 19. 5 dekada na po. 5 dekada na, 50 years. 50 years, grabe. 1960s. Dito na kayo, 50s. 1950s. Mga 7 dekada na po. Grabe, ang tagal na pala dito sa West Rembo. So inabutan nyo to, wala pang lupa pa yung daan. Mga madilim na bako-bako pa. Nakikinig pa rin po ako. Aba. Si Kuya Deo. Aba, love you ate. Mua-mua. Anthony Taberna, Jerry Baha, si Kuya Angel. Ayan. Aba, talagang avid listener. Mike oo. Enriquez. Ayan. Ito, meron ng 1,000 pesos. Thank you po. Ayan natin. Talagang homegrown to. Ayan. At tal na taga West Rembo. At tignan mo naman yung radyo. Sira-sira na. Oh, bigyan mo na kaya yan. Palitan mo na yan. Oo, detalye ni radyo ni ate. Yung component. Ayan. Yan ang Astron Appliances. Alagang Astron, alagang maaasahan. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you, Nanay. Ako, maraming salamat po sa inyo sa palaging pagtutok at pakikinig sa DZRH. Dahil sa inyo, number 1 sa recent survey ng Kantar Media, ang DZRH number 1 na naman. Hindi lang sa Mega Manila, kundi sa Metro Manila. Yan, sa ating mga kababayan patuloy pong tumututok sa DZRH. Bakit na susunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Happy Chinese New Year! Ayan, Kong Hei Pachoy. Kong Hei Pachoy! 8 days, bagong taon na. Ayan. Chinese New Year!
Yes. At naramdaman agad natin lakay ang pagmalagkit na grasya. Bumabaha na ang tikoy. Tikoy! Abay, Ninong MG. Ninong MG, thank you sa patikoy. Ayan. At sa lahat ng mga kaibigan natin, mga kapatid na Chinoy. Ayan, Konghei Pachoy. Sana ang maganda ang pagpasok ng Year of the Red Horse. Ayan. Hindi naman yung Red Horse eh. Ano, di ba Red Horse? Fire Horse. Ganun na rin yun. Huwag yun, parang tunog brand. Ganun ba? Fire Horse. Ayan, good morning sa ating mga kapatid, mga kaibigan, mga kuyang na mga ating na mga Chinoy. Ayan, bukas na bukas po aming tanggapan ng tikoy dito. Yung palang tikoy ang kahulugan pala niya na Sister Elle. Pagka binigyan ka ng tikoy, ibig sabihin kung bilog, gusto na magkaroon ka ng pera. At saka kailangan daw yung friendship, ayan, samahan, ay dikit-dikit. Ayan. Yun nga lang kay parang tight. Ayan. Walang traitor. Ayan. Walang homegrown traitor. Kailangan maganda ang pagsasama. Ayan. Tanga. Ulit-ulit mo yung pinaplay. Ayan, ayan ang flavor of the month ngayon flavor of the week, ayan, flavor of the day, Senator Rodante Marcoleta. Standby, Manang, ari din na ba si Manang Milky? Nandiyan yata si Manang Milky Ipasok mo Lakay. nga at mainit ang mga impeachment dyan sa sa Kongreso ngayon. Yes. 325. Inaabangan natin to, Lakay, dahil si Vice President Sara Duterte makakaasa daw ng patas na pagdinig sakaling umusad naman sa Kamara. Totoo ba yan? Ang impeachment proceedings laban sa kanya. Parang Rotary Club ba yan? Is it fair? Ayan. Is it fair? Is it beneficial to everyone? Ganon, ha? Wala ba tang sabit dyan? Ganyan, ha? Tanungin natin, Lakay. At saka makikita naman natin yan kapag nag-hearing sila dyan. Pero kung sino ang nagsabi nito, alamin natin mula kay RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Elle at Lakay, makaasa ng patas na pagdinig at rato si Vice President Sara Duterte sakaling matuloy sa Kamara ang impeachment proceedings laban sa kanya. Ito ang tiniyak ni Vico Saro Party List Representative Terry Ridon, isa sa mga miyembro ng House Ethics Committee matapos ma-refer na ni House Secretary General Cheloy Garfield sa Office of the House Speaker ang dalawang impeachment complaints laban sa kanya. Ayon kay Ridon, baga pang sabihin kung paharapin si VP Sara sa hearing ng House Justice Committee dahil pwedeng idiretso ang impeachment complaint sa Senado hanggat hindi umaakyat sa komite ang mga reklamo. Kailangan lang ng 1/3 votes ng mga miyembro ng Kamara. Sakaling tumanggi pa rin si VP Sara na patotohanan ng kaso ni na Mary Grace Piatos at iba pa. Naniniwala si Ridon na makukuha naman ng impormasyon mula kay Ramil Madriaga, dating aide ni VP Sara. Nagpahayag na ng kahandaan si Madriaga na humarap sa hearing at tetestigo daw laban kay VP Sara sa sandaling ipatawag. Samantala na kahit Sister Elle, inaantabayanan kung meron pang ikatlong impeachment complaint na habol ngayong araw na ito na isasampa laban kay VP Sara. Ang dalawang naunang impeachment complaints ay naipadala na sa House Secretary General o ni House Secretary General Cheloy Garfield sa opisina ni House Speaker Faustino D. III. Kinabibilangan ito ng impeachment complaint na isanampa ng grupo ni na dating Representatives Franz Castro, Nery Colmenares at yung pang mga inendorso ng Makabayan Bloc. Ay kalawain mula naman sa grupo ng civil society organizations sa panguna ni Kiko Aquino D. ng Tindig Pilipinas at iendorso ni na Representatives Leila de Lima at Percy Sandania. Yan muna ang mga ganap sa Kamara. Aantabayan na namin. Pangilan yung sinabit na finally na paano ito si D? Anong first name niya? House Speaker si D. Ay, sino? Yung pamangkin ni Pinoy. Ayan. Tindig Pilipinas na kay Kiko Aquino D. Ayan, Kiko Aquino D. Ayan, Pangilan impeachment complaint yun? Sa yung pangalawa. Pangalawa. Ibang civil society organization sa Alakay. Mukhang, yung una ay isinampa ni na Representative Franz Castro, Nery Colmenares, i-endorso ito ng Makabayan Bloc.
Yung grupo naman ni Kiko Aquino D, iba pang civil society organization, i-endorso naman nila Representative Percy Sandanya at Leila de Lima. Mukhang tatakbo nga Senador si Kiko Aquino D, ha? Pagka tumakbo nga presidente si Bam Aquino, ayan. Ganun ba ang sabi lakay ng mo? Ba't natitigilan ka? Para sa'yo man ang Milky naging speechless. Nakangiti lang ako eh. Ayan, pero ano pala? Tayo nila kailangan. Ay, ganun ba yan? Hindi. Wala namang busina to sila kayo eh. Kailangan alert kayo. Ayan, tinetesting ko lang kayo kung ano kayo eh, ha? Ayan, pero yung pala impeachment, parang ano pala yan, laro, step no. Yes. Hanggang step 7 pala yan, hanggang sa mai-file sa may transmit sa Senado. Manang Milky, pinapahinggan ko si Congresswoman Luistro sa interview ng 2x2 kanina eh. Ayan, mahabang proseso din pala yan, may step pala yan. Step 1, 2, 3. Gusto mo gusto mo ng shortcut kung hindi pa ma-refer sa Justice Committee ngayong araw na ito, kung merong pagkilos sa Kamara, ang bobotohan nila 1/3 vote para diretso na sa Senado. Ganon. Ayan. Sige, abangan natin yan kung hanggang anong step darating yan. Parang patintero. Ano ba yung, hindi ng patintero yun. May step. Yung laro, di mo inabutan yung larong rectangle na ganyan na tatalong ka na na. Alam ko yung lakay, pero anong tawag doon, bakit? Piko. Piko ba yun? Piko ba yun? Ninabutan ko yung lakay. Naglaro ako noon eh. Pero hindi ko alam. Step 1 yun. Titingala ka sa langit tapos lulukso ka. Yes, no. Step yung mga pagka natapakan mo yung guhit, out ka na. Out ka na. Hindi ko alam kung anong laro yun. Hindi ko maalala eh. Piko yun, lakay, Sister Piko ba yun? Pamato, di ba? Hindi, walang pamato yun. Yung rectangle na tatalong-talong ka. Walang pamato yun, Manamils. Basta hindi mo lang maapakan yung guhit. Okay. Ayan. So, tapos sinuunahin ngayong Lunes. Yung kay Presidente, ipa-finalize na ba yung... Wala na ba yun? Or... di ba, ginank na ng yan, ng Justice Committee? Binasura na? Last week na ginank na binasura kasi insufficient in substance. Pero ang sabi nga, pwedeng mabaligtad yung rekomendasyon ng komite na ibasura kasi pagbobotohan, ang sabi nga sa plenary. Kahapon, sa plenaryo. Okay. Ayan. Naku. Di marami na ka-Amerikana ngayon. Ayan. Titingnan natin lakay. Pag nagtawag na ng kanilang attendance. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Abangan natin yan. Magandang umaga, lakay. At Sister L, ako si Milky Reguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky, mula sa Kamara. Dumakot sa Senado. Nako, eto na. Ayan, mainit ang Senator Ping Lacson. Abay, tama rin lang naman Abay, nangangamatay yung ating mga kababayang sundalo dyan sa West Philippine Sea. Nasasaktan. Binobomba, pati mga fishermen natin. Pagkatapos, may nagtatanggol pa sa kalaban. Ayan, mga nagkalat daw ng ingrown. Ayan. Hindi nga ingrown. Ano nga ba? Homegrown. Homegrown. Ayan, na ba yan? Homegrown. Mga nagkalat na homegrown traitors. Dapat pag-ingatan sa issue ng China. Ayon kay Senator Ping Lacson. Akala ko dapat ibitin ng patiwari. Sino ba sila? Marami ba dyan sa Senado? Tanga. Relax ka lang, Senator Marcoleta, ha? Ayan, mukhang hindi ka safe dito. Nakapikong ka na, nakakagigil ka na. Ay, Senator Jinggoy, kumusta ka na? Ayan, at alamin natin ang detalye mula kay Aris number 28. Naku, baka matutuloy na yung privilege speech ni Senator Dante Marcoleta ngayon. Kasi last week napigil napornada. Ngayong nagkakabansagan na ng homegrown traitors. Abay, baka bumanat sa privilege speech ang Senator Rodante Marcoleta. Tanga. Chill lang, Senator Sir. Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond.
Di ba pareho yung homegrown sa ingrown? Mas masakit daw yung ingrown na Raymond kasi yung sakit sa kalingkingan ramdam sa buong katawan. Mapipilay ka pa minsan pagka sa hinlalaki mo yun. Hindi ka makapagsapatos. Ngayon Ilay, nagpamalakas si Senate President Pro Tempore Pansiluting Lacson sa mga tinawag niyang homegrown traders na nakaldang ibenta ang kanilang bansa para sa pansariling interes. Sa kanyang post sa X o dating Twitter, sinabi ni Lacson na kabilang sa mga pinanggagalingan ng mga informasyon kapag may girian ng dalawang bansa ang mga tinawag niyang traidor. Ibig sabihin ng mainit na pinag-uusapan sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea na gustong ipamigay na lamang. Una nito kanyang kinastigo ang anak ni Senador Dante Marcoleta na si Party List Representative Paulo Marcoleta dahil sa mga banat nito sa mga opisyal ng Philippine Coast Guard at mga senador na tumitindig laban sa China. At ito ay ng kanyang sabihin na kapag magkaroon daw ng gera sa pagitan ng Pilipinas at China, ang spokesperson ng Coast Guard at ang mga mayapang na senador ang ibabala sa kanyon. Para kay Lacson, walang lugar ang mga personal na pag-atake gaya ng ginawa ng nakababatang Marcoleta. Paalala ng senador, hindi dapat lumayo sa punay na isyu ng Kalayaan Island Group o KIG na sakop ng Palawan ay teritoryo ng Pilipinas na dapat lang ipaglaban. Taliwas ito sa gusto ni Senador Marcoleta na i-give up na lang dahil hindi daw ito sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Payo ni Lacson, bumisita ang mga Marcoleta sa KIG upang makita nila na may maayos at gumaganang lokal na pamahalaan doon. Merong eskwelahan, may airport, merong military, police at coast guard station. Ito yung matatandaan o sa record Mayor at Elaine, 1946 nang nadiscover ng adventurer na si Tomas Cloma ang Kalayaan Island Group at 1956 nang formal na kanilang inukupahan ang Isla ng Pag-asa na tinawag niyang Free of Freedom Land. Mula sa Senado. Teka muna, so anong mangyayari ngayong magdidebate ba? May privileges ba si Senator Marcoleta? Hanggang ngayon, Mayor, ay hindi pa naaaprobahan yung Senate Resolution 256 sa plenary. Ito yung resolution na pinirmahan ng 15 senador na kumukondina sa Chinese Embassy sa Pilipinas dahil doon sa kanilang mga agresibong pahayag laban sa mga opisyal ng Pilipinas na nagsasalita para sa China, against sa China sa issue ng West Philippine Sea. Dahil nagkakaroon pa ng pinagdidebatihan pa ito at ang mga nag-interpellate ay si Senador nung huli ay si Senador Dante Marcoleta kay Senator Kiko Pangilinan na siyang sponsor ng panukala, Mayor. Ayan, okay. So ngayong Lunes, Raymond, tatalakayin pa daw ang posibleng involvement ng presidente dito sa kontrobersya ng insertion, pati ba yung flood control project? Malalaman natin yan, Mayor, kapag nagkaroon muli ng hearing yung Blue Ribbon Committee dahil yun yung nakatutok dyan sa bagay na yan, Mayor. Ayan. At yung draft report, ayan, kompleto na ba yung report ni Senator Flor? Ayan, Senator. Ikaw talaga lang. Senator Ping. Bayan, nadudulas ako. Ayan. Hindi, biro lang. Hindi. Senator Ping may sabi yan. Joke lang yun. Ay ni Senator Lito-Lito, lapid-lapid ng ganyan. Huwag ka magpa-BP ulit Huwag kayong mag-joke ng ganyan. Ayan. So, baka biglang tanggalin ng Supremo yan. Hindi, matatag yan. Parang, parang nakasandal sa pader yan. Ayan. Okay, so kailan ipa-finalize yung draft report? Actually, mayroon na din kasunod na pahayag, Mayor, si Senator Ping na mananatili yung laman ng report at sa aming pagkakaunawa, papipirmahan na yung report sa mga miyembro ng komite at once na makakuha ng sapat na numero na kumpiyansa naman sila na mapipirmahan ito ng at least 11 senators,
ay dadalhin na sa plenary. At kung merong mga gustong mga amendments doon, dahil meron na mga naririnig natin sa majority na pipirma sila with reservation, pwedeng mapag-usapan ito sa pagdating sa plenary, Mayor at Elaine. Ayan, okay nga Rod. Ayan, ngayong Lunes papasok na ba ang Senator Bato de la Rosa? Kakaltasan na sa ng sweldo? Hindi lang natin aalamin yan, Mayor, pero mukhang hindi pa rin ito magpapakita base doon sa mga bagamat very active sa social media, Mayor, yung kanyang FB page ay active. May mga sunod-sunod siyang mga post doon. Pero kaya lang kung minsan kailangan tingnan na mabuti kasi kung minsan yung nakikita namin picture, yung mga throwback pictures hindi mga larawan o kaya video na nakuha recently. Incidentally, Mayor, ngayong umaga ng Lunes ay naging active na yung Senate Committee on Electoral Reform. May Senador Risa Hontiveros pa pinag-uusapan yung anti-political dynasty bill. Meron silang hearing ngayon na sinasagawa dyan sa lungsod ng Pasig. Consultative hearing na ginaganap dyan sa lungsod ng Pasig, Mayor, para pag-usapan kung pakinggan yung pananaw ng iba't ibang sektor hinggil sa sinusulong ng anti-political dynasty bill, Mayor at Elaine. Anong pananaw ni Senator Ping kay Senator Bato de la Rosa? Homegrown din ba siya? So homegrown ngayon Ang sinasabi niya ay dapat nga lumabas siya. Na wala naman palang warrant, dapat mas mabuting magpakita siya. Sabi naman ni Senator Ping kay Senator Bato. Ayan. Akala ko dyan naman si Senator Marcoleta safe ka na. Ayan. Walang arrest warrant. Ayan. Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. Mula sa Senado, ito si RH20 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond at pa si Standby Giselle Ricafort. Nasaan na? Anong sabi ng NBI? Anong sabi ni Director Lito Magno? Ayan. Abay, nasa Europa na nga ba si Charlie Atong Ang? Mukhang wala daw sa Cambodia. Ayan. Abay, kasi naglabas sila ng official statement lakay At posibleng nakarating na rin daw ng Europa. Ayan, tulad daw sa ginawa sino yung witness? Si whistleblower? Madriaga? Hindi. Yung Madriaga lakay kay kay BP Sara yan yung isa. Ayan. Nakalimutan ko yung pangalan. Anyway, kasi nung pinagtago daw siya ni Charlie Atong ang nung kung saan siya nakarating si Patidongan. Ayun, Patidongan. Ayan. Abay, nakarating daw siya ng Europa, ha? Ayan. So, hindi katakataka makarating sila ng Europe. Alam mo kung bakit? Bakit? Si Boy Granada. Ayan, naalala mo si Boy Granada. Ayan. Hanggang ngayon hindi pa rin nahanap. Si General Bantag. Anong person nga ba ni General Bantag? Ayan. Sa tagal-tagal na. General Bantag y Granada, ha? General Gerald Bantag. Ayan, Gerald Bantag y Granada. Nakarating ng Italy. Seryoso? Ayan, sabi ng ating bubit, andito na, nagkape nga dyan Ayan. Seryoso, lakay. Nasa Italy. Driver niya, taga Mountain Province. Daming Pero tingin ko wala na yun doon ngayon. Siyempre, wala na. Baka nakabalik na ng Pilipinas yun. Grabe. Ganun pala yun na. Kaya, ang gagaling nila. Para sila James paano Bond? siya lakay nakalusot? Parang... backdoor. Siyempre, may mga ginagamit na yan. Parang kang dinunod ng, pelikula ni Matt tayo ng mga movie na foreign. Mukhang doon nga natin na nakukuha yung mga diskarte. Doon yata ginagaya Ayan, yung mga passport dito na nagkabig dyan driver niya may kasama pa. Okay. Kaysa sa Europe po, mahabigan abay, alam nyo ba na maraming Pilipinong nagtatrabo doon? Driver ng mga tourist bus, Sister L. Tourist guide pa yung iba. Ayan, magagaling kasi ang Pilipino lakay. Kaya hindi katakataka. daming bayan.
Pero sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ninyo lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ng N Plus Gold, Dr. James Cayetano, isang nutritional powder drink na special formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. At malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tama-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. O Senator Ping, joke lang yun kay Flor, baka maniwala ka, ayan. Kaya mga kuyang at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mamal sa buhay. Kaya dapat ay inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong magulang ng N Plus Gold. Tanda ng pagmamahal. Kaya GM Mark Lapid, ayan, pag-uwi mo mamaya, mag-uwi ka ng N Plus Gold para kay Senator Lito-Lito Lapid-Lapid. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:20. This time check is brought to you. Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Ganyan lang maboses ka noong araw eh. Kaya pala nag-concert ka. Grabe naman yung lakay. Ganun ba yan? Sa tawag ng pangailangan, hindi, anniversary natin kasi yun eh, kaya napilitan kang kumanta. Napilitan nun ni Kiko Calado, siya ang director natin noong araw eh, kaya pinakanta ako ng Ilocano song. Ayan, sa mga gusto pong mapanood, nasa YouTube po yun. Hanapin nyo po, nasa YouTube ni Ray Sibayan. Nandun po yung kanta nila. Diyos ko po, di ko na inulit yun. Concert po niya yun sa Aliw Theater. Ayan, first time na nag-concert ako sa Aliw Theater, Sister L. Pero sobrang bata mo pa ron, lakay. Ay, bakit? Parang mo sinasabi matanda na ako, Ayan, sa bunutan. Ikaw nagsabi. Pero alam mo ngayong 5 days before Valentine's Day, Sister L. Ayun nga pala. Abay, nagmamahal na raw ang bulaklak. Ang bilis naman. Grabe, wag na kasi kayo ng bulaklak. Diyos ko naman kayo. Pwede ba Gcash na lang? Cash, pagkain, yan ang masarap. Ayan. Pero alam mo ngayong 5 days na lang before Valentine's Day, Sister L, ayan, ikaw din. Alam mo sa natural na init sa pagmamahal, kailangan rin natural na kaligayahan. Sabi ko nga, Sister L, express love naturally gamit ang honeymoon tea. O, di ba? May taglay itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo ay yung pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang init ng inyong damdamin, making its night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa masuking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet o saan ka pa, Mabibili yan sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang butika. Subukan na ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Ayan, Senator Lito-Lito, ayan, lapid-lapid, honeymoon lang yan, honeymoon tea, ayan, classmate Boy Pexon, ayan, Manding Bahakan. Ewan ko ba kung bakit type kita, di ka naman gwapo. Gusto mo rin tikman ng honeymoon tea? Kahit
Bigyan mo ako lakay. Ayan, sige. Ipatikim mo sa akin yung Ayan. honeymoon tea na yan sa after na ng kasama. Dapat before honeymoon yan. Ay, ganun ba lakay? Na, Ganun ba yun? para bulusay, makabuo ka agad na yan. Parang hindi wag muna ako lakay. Wag Magagalit si mama at si papa niya kahit nasa langit na yung mga yun. Sige na, ayan, bago ang kung saan natitial si Giselle Ricafort. Ayan. Kanino ka ba natitial, Giselle? Ayan. Sa ICI, ayan. O sa NBI. Sa NBI, o dito lang, sa Oblo, ayan. Eto na muna, si sige. Edniel muna lakay. Si Edniel ba muna? Akala ko, Giselle, Bulaklak na kasi pinag-uusapan. Oo, ikaw kasi agaga ng Valentine's mo Sige na nga. Sabado na pala kasi yan lakay. Sabado na pala yun. Hayaan mo na yung Valentine's na yan. si Eto na muna. Edniel muna. Eto muna lakay, ilang senador halatang sumasayaw sa tugtugin ng China. Talaga? Wow. Sino nagsabi niyan, Edniel? RH52, Edniel Parosa. Edniel Parosa. Sister El, very obvious. Lakay at Sister El, very obvious kung ilarawan ng isang eksperto ang tinawag niyang pagsayaw ng ilang senador sa tugtugin ng China. Sa panayam ng DZH kay Professor Renato de Castro ng De La Salle University, kilalang international studies expert at dating consultant sa National Security Council, sinabi niyang maaring may kumpas ang ilang pro-China statement ng ilang opisyal ng Pilipinas. Konektado mo na ito sa Wolf Warrior Strategy, ang bagong Chinese Embassy, at tumutukoy naman sa pag-atake nito sa ilang personalidad sa bansa, sa halip na umaktong diplomat at ilapag sa mesa ang usapin sa territorial dispute. Paliwanag ni De Castro, kapansin-pansin kasabay ng pagiging agresibo ng asal ng Chinese Embassy. Bigla na lamang din kinwestiyon ng ilang mambabatas ang posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Lain o man itong lituhin ang publiko sa claim ng gobyerno kahit malinaw naman ang effective occupation ng mga Pinoy sa Kalayaan Island Group at may hatol na rin ang International Tribunal sa ating exclusive economic zone. Pakinggan natin si Professor Renato de Castro. Obvious, tignan mo natin. Meron nga akong kasabihan. Ako ay isang Tagalog. Ang isda ko nauhuli sa bibig. Di po ba? Sumasayaw ho sila sa tugtugin ho ng mga Chino. Ayun. Sa iwalay na panayam, ginihit ng maritime law expert si Professor J. Batong Bakal, mali si Senador Dante Marcoleta nang questionin nito ang jurisdiction ng Pilipinas sa Pag-asa Island kahit nasa labas ito ng EEZ. Elektoran ni Batong Bakal ang tinawag niyang katraidoran ng senador at sinabing ibang batas ng UNCLOS nagtatakda ng economic zone at iba rin ang batas na kumikilala sa pag-okupa ng mga Pinoy sa Pag-asa Island na sakop ng Municipality of Kalayaan. Ako sa Edniel Parosa, gulat para sa DZH. Malapit na kasi election eh. Ayan, mukhang malaking mabigyan ng campaign fund. Yun nga na kayang sinasabi ng armed forces Kung natatandaan mo few weeks ago, ang sabi nila ay sinisilip ang possibility na may foreign interference, kung di man foreign funded itong mga ganito ng naratibo nabubuo sa atin. Na tama kalakay, magtito 2038 na. Election na naman yan. Ayan. Okay nga ron. Sige, abangan natin yan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Extra. Sige, alakay at Giselle. Parang may delayed. May delay ka, ha? Ayan. Bakit may delay? May delay na 2 seconds. Ayan. Pakicheck nga, Engineer Het Del Moro. Ayan. We strongly affirm and respect the outcome of the case before the Permanent Court of Arbitration as an important contribution to the ongoing efforts to pursue a peaceful resolution and management of our disputes. Tanga. Ano ba yan, lakay? Wala ko naman piniplay yan. Ayaw ni Mr. President ng ganyan Senator Dante, ha? Ayan. Pero ito muna report mula kay Giselle. Ito na, ha? Ayan. Ito sandali naman para maganda-ganda yung report ni ni Giselle. Ayan. Nasaan na yung anong lakay? Ano bang background niya? Anong background music mo dyan? Background music para kay
Giselle, ayan. Tagal naman itong DJ na ito. Ang tagal na. Maestro, ano na? Ang tagal ng ano yan. Ito na. Ayan. Anong pangalan na Giselle? Each time I sit my window, imagining the nights I was with you. Diba? Ano ba yan? Luwa-luwa naman yung tugtog mo. Ayan ang Jukebox King. Ayan. Eddie Peregrina noong kopong-kopong. Ngayon kasi iba na yung mga team song ng mga kabataan eh. Ganun ba yan? Sige na. Ito na muna Lakay dahil yan ang team song mo kay Giselle. Sa mga magre-regalo ho ng bulaklak, lalo na po ngayong Valentine's Day sa darating na Sabado. Medyo ihanda nyo na ang bulsa dahil yung bentahan ng bulaklak Lakay dyan sa May Libertad ewan ko lang sa Dangwa, alamin natin mamaya kay Boy Gonzales. Pero sabi ni Giselle You don't own me. I'm not just Nakakasar sila. You don't own me. Para kanino ba yan? Nangangati yung ulo ko. Sige na nga. Eto na muna, alamin natin kung magkano na ang bentahan ng bulaklak dyan sa May Libertad dahil tumaas na daw ng hanggang 1,000 pesos. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister Ellie, ilang araw nga bago yung araw ng mga puso, tumaas na yung demand ng bulaklak dito sa Libertad sa Pasay City. Naging triple yung presyo ng dosenang bouquet ng rosas na mula sa 500 piso. Para sa mga ordinaryong araw, 1,500 piso na yan ngayon. Yung 7 rosas naman, 800 piso mula sa 650 pesos. 350 naman yung tatluhan mula sa 250 pesos lamang. Habang yung isang peraso lamang ng rosas, dumoble sa 120 mula sa 60 lamang noon. Ang bouquet naman ng assorted flowers, 700 piso noon pero 1,200 na yan ngayon. Yung may isang piraso naman ng sunflower, mabibili na sa 100 piso mula sa 600 pesos noon. Ayon sa ilang may-ari ng flower stall dito sa area, posible pa daw na mapatungan pa ng mula sa 500 hanggang 1,000 piso yung presyo ng mga bouquet sa mismong Valentine's Day. Habang papalapit daw ng papalapit ng mga puso, asahan na natataas din ng tataas yung presyuhan. Hindi naman daw sila apektado noong naglipa na nabentahan ng bulaklak sa online kung saan yung ilan mas mura yung alok na presyo sa ating mga kababayan. Sabi ng mga astrology, disimarado kasi yung ilang susunod kalidad ng mga silang sa online. Pagtendo kasi ng ilan-ilang bili, malayong-malayo yung itsura sa larawan ng mga sellers. Kaya naman mas dais ng mga ito na tangkilikin yung bentahan ng bulaklak sa mga physical store kagaya dito sa Libertad sa Pasay City. Ngayon pa lamang tambak na nila yung kanilang mga order ng bulaklak na yung ilan may maliliit ding pwesto sa kanilang mga lugar. Ito si Giselle Ricafort para sa Giselle, Pilipinas, Suras sa Pilipino. Mamahal naman ang bulaklak dyan. Mahal pa ang mahal pa sa 2 kilo ng simento. Ayan, Lakay, sabi nga ng piloto natin si Kuya Ariel, pang ano na yan Lakay pang isang sako na ng bigas, pang 25 kilos. Kita mo? Oo. Ganun na Lakay yung kanyang presyuhan. Pero Lakay, doon sa, yung ilan naman Lakay, bilang once a year lang naman yung mga ganitong okasyon, bagamat karamihan na sa mga kababaihan Lakay, yung bang nagpapaka-practical, mas gusto nila Lakay yung napapakinabangan, lalo't nung buong pamilya. Yung ilan naman, may gusto pa rin Lakay na makatanggap ng mga ng bulaklak na regalo Lakay kapag Valentine's Day, bilang ito naman ay isang beses lang sa isang taon. Iba pa rin daw yung ayan, yung may flowers na tsaka tsokolate, ayan, ba't kang hingiwi-ngiwi dyan, hingiwi-ngiwi itong si Sister Ellie. Kahit hindi yung mamahalin na bulaklak kahit yung pipitasin lang na santan sa tabi-tabi, bulaklak pa din naman yun. Haba naman. Hindi naman nadadaan Lakay kung gaano kamahal yung regalo. It's the thought that counts, sabi nga nila. Yes. Ganyan magmahal ang Giselle Ricafort. My pledge of love cannot be broken. Ayan.
So, sa bahay yan. Anong araw? Ayan. Kaya nga, Flashy, alam mo na, ha? Ayan. Yung Victoria's Secret, di pa nakarating. Ayan. Valentine's na. Valentine's na, ha? Valentine's Day na, ha? Okay nga ron. Maraming salamat, Miss Giselle. Antabayanan lakay yung sa susunod dahil tataas pa daw yung presyuhan ng mga bulaklak dito sa Libertad Pasay City. Ito para sa DZRH na sa Pilipinas. So, nasa Pilipinas. Ayan, maraming salamat, Giselle. Pero sabi ng taga-Oblo I do love you. I really do. Happy birthday muna kay... Tugtugan mo Lakay. Parang gusto ko na matulog. Ganun ba yan? Kasi pag Sunday, naalala ko sa probinsya noon Lakay. Pagpahapon na, mga bandang simula yung alas 12 ng tanghali. Yan ba tinutugtog hapon. ng tatay mo? Ayan. Tsaka ganyan mga kanta niya, yung mga yung mga may pakulot-kulot. Happy birthday muna kay Kuyang Manny Katakutan. Aba, Kuyang Manny, abay kailangan magparamdam ka naman. Happy birthday at ganoon din kay Kuyang, kay Illustrious Potentate, ha? Rufino Ramil San Juan, the fifth. Aba, binabati ni Kuyang Rodan Deliso. At si Captain Benji Escobar, ayan, may pinapabati rin. Pakibati naman ng happy birthday si Celia Pangan. Ayan, hi Celia, happy birthday. At ganun din, binabati rin natin ng happy birthday kay Luffy Estoperes. Aba, mula kay Lolo Yusek Rex Estoperes. Aba, kumusta ka na Yusek? At binabati natin ng happy birthday si Step Yes, sabi ni Vic Lima. Ayan. At sa Kuyang Edwin Ubungin, good morning. Ayan, Piko, ayan, Piko da ang tawag doon na Sister L. Ayan. Piko ba yun Lakay? Yung Piko, ayan. Sige na nga. Step, Piko. no yung Lakay. Pag di mo pa naapakan. Pero yes yun, pag napakan mo na yung line. Out ka na. Ayan. Kaya sabi ni Gerald James Brillantes, pakibati na happy birthday si General Randy Glenn Silvio. Ayan, ng Quezon City Police District. Ayan, happy birthday at congratulations. Aba, na-promote na pala, ha? Ngayon ay Brigadier General na siya ngayon. Ayan, happy birthday at ganun din. Good morning ko yung Lito Villarosa, Noble Greg Kayabyab. Ayan, huwag kang mag-alala, ha? Patadalahan ka ni Mr. Edlas ng discount card sa Sogo. Ayan. Hoy, Lakay, shoutout mo to. Avid listener daw. Super fan daw natin to, sabi ni Manang Milky. Pangalan niya ay si Ma'am Ana Viola. Ayan. Super Ana fan Viola. mo pala Lakay. Ay, magandang umaga, Ana. Ayan. At teka muna ba, makalimutan ko, ha? Ayan, bago ating flash report. Ayan, abay, bon voyage muna kay Ed Boca Sapanta. Ayan, ang New Yorker from Tondo, Manila. Ayan, pabalik na siya ng New York bukas. Kaya dumaan si Boy Lakjo kanina. Kaya pala nakaabang dyan sa labas. Oo, ayan. May blowout daw mamaya. Kasama daw si Engineer Felix lumabas, yung aming dating boss, ha? Diyan sa Chutel mo. Ayan, di batiin na natin si Edbok sa panta ng Bon Voyage. Pagbati mula sa mga Anito Boys, Halina Boys, Vinta Boys, ayan, at Acacia Boys at Kamagong Boys. Ayan. At congrats muna sa mga newly installed officers ng San Pedro Masonic Class number 292, Worshipful Master Hill Bagapuro, Senior Warden Carlo Katingob, Junior Warden Raymond Monterrey, at kay immediate pa sa Master Kuyang Greg Lalo. Ayan, binabati ni Kong Omer Mercado at Congressman Roy Loyola. Flash Report. Flash Report! Eto Lakay. Flash report ni Val Gonzales. Yung pagbasa ng sakdal kay dating Senator Bong Revilla at isa pang akusado ipinagpaliban ng Sandigan Bayan. Alamin natin ang detalye mula kay RH5. Val Gonzales. Val. Sister El at Mayor, hindi natuloy ang arraignment dito sa Sandigan Bayan 3rd Division, dating Senador
Bong Revilla Jr. at DPWH Bulacan Engineer Juanito Mendoza. Ito ay dahil sa may dalawa pang motion na inihain ng kampo ng dalawang akusado. Urgent Council for Inhibition ng kampo itong si Revilla. Pinag-exhibit nito ang presiding judge ng 3rd Division na si Justice Carl Miranda dahil sa kaibigan siya ng abogado ni Revilla na si Atty. Ramon Esguera. Dahil dito'y pinakda sa February 16 ang re-arraignment o muling pagbasa ng sakdal sina Revilla at Juanito Mendoza. Samantala, kapwa naman naghain ng not guilty plea ang 5 pang akusado na sila Assistant District Engineer o Bulacan Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Engineer JPD De Leon Mendoza, RJ Dumasig, Engineer Emilita Huat at Cristina May Pineda. Itinakda na ngayon ng korte sa February 25 ang pre-trial ng 5 akusado. Samantala, si Starelot Mayor, hindi pa muna makakalis dito sa Sandigan Bayan ang lahat ng akusado sa 92.8 million peso flood control project anomaly sa Pandi, Bulacan dahil sa babasahan naman sila ng sakdal sa kasong graph na nasa kamay naman ng 4th Division Sandigan Bayan at ito'y nakatakda mamayang 1:30 ng hapon na dumating din ilang minuto matapos dumating itong si Senador Bong Revilla dito sa Sandigan Bayan ay dumating naman ang kanyang misis na si Lani Revilla Mercado at ang kanyang anak na si Congressman Jolo Revilla rito sa Sandigan Bayan. Yes. So, dyan na sila, hindi na sila aalis. Hintay na 1:00, ganun ba? Para sa hearing doon sa arraignment ulit? Arraignment sa ibang kaso, ibang division? Tama ka dyan, Mayor, dahil masyadong magastos sa parte ng Quezon City Police District at ng Bureau of Jail Management and Technology. Kung ibabalik, dadalhin muli sila at babalik muli sa mayang hapon, Mayor. So mananatili dito, itong lahat ng akusado kahit na nabasahan na ng sakdal. Yung una, doon sa 7 mga akusado na si Engineer Emilita Huat ay mananatili pa rin siya dahil yung kanilang sasakyan ay isa lamang pagbalik doon sa Quezon City Jail o New Quezon City Jail Annex dyan sa bahagi ng Payatas, Quezon City. Ang lapit-lapit lang yan, Bal. 3 hakbang lang, Payatas na yan, tapos Sandigan Bayan na. Mayor, ganyan yung ginawa nung nakaraan, yung mga pagdinig doon sa kanilang mga emosyon at maging nung unang nakatakda yung arraignment nila, ay ganun din yung ginawa, Mayor, na nakikita talaga pahirapang maghintay, kailangang maghintay ni Senador Bong Revilla at ng iba pang akusado bago sila makabalik doon sa magkahiwalay na piitan, Mayor, dahil ang mga akusado rito, ang mga babae ay nandoon sa female dormitory na nandoon ng Kampo Karingan habang si Senador Bong Revilla Jr. at ang mga lalaking akusado ay doon naman nakadetain sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Mayor? Okay nga, Ruda. Maraming salamat, Val. Mr. Valentine. Mula rito sa Sandigan Bayan, back to you, Mayor and Sister N. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Val Gonzales. At binabati muna natin si Kuyang Stanley Tan o Kuyang Stanley, ha? Maraming salamat sa masarap na suman. At sa mga brethren sa Danilo Lima Masonic Class 503, abay sila ay nag-imita rin mga brethren sa kanilang public installation sa February 13, Friday the 13th, sa Soler Resort North ba? Big time! Incoming Virtual Master Eric Ian Balsita, Senior Warden John F. Kennedy Morales ba? John F. Kennedy, ha? Junior Warden Edelberto Nicanor at ang guest of honor speaker si BBM, Right Worshipful Bob Moran. Oras, Sister L. 9:48. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng and Sister L. Ay, good morning, Mama Miss Universe, Glory Diaz. Ako, yung beauty ko yun, ipinapapatay sa halagang 2.5 million, ha? Bayra naman, maganda-ganda, binabalak patayin. Governor Pamela Baricuatro ng Cebu. Ayan. Grabe naman yan.
Oo nga, ingat kayo, Gob, ha? Baka kailangan mo ng bodyguard. Ayan. Kaya kailangan mo ng bulletproof. Ayan, si General Rudy Diaz. Ayan, handa kang ipagtanggol, protektahan ang iyong beauty. Ayan. Oy, good morning sa mga brethren sa Bagong Bayan, lahat sa number 10. Abay sila nag-iimbita sa kanilang installation. Bukas na, February 10, ha? Kaya lang sila nag-text, kuya, hindi naman na ilagay yung 3 lights natin, mga officers, ha? Pakitext ulit, ha? At congrats din sa mga incoming officers ng St. Germain Masonic Class number 517. Sila ay nag-imbita rin sa kanilang public installation sa February 26. Aba, incoming worshipful master, Justice. Wow! Justice Alfredo Ampuan ng Court of Appeals, Senior Warden Kuyang Emilio Padilla, Junior Warden Mariano Tan Pure Gold. Aba! At ang guest of honor speaker, aba, ang mayor ng BJMP. Ayan, BJMP Chief Right Worshipful General Ruel Rivera. At speaking of General, abay ko yung Edwin Ubungin, batiin din natin si Justice, Presiding Justice Barsaga, ha? Barsaga to. Romy Barsa, aba, improving. Kuyang Odi Japana, ha? Oriental Guide Amir Pelaez. Abay, champion sa Class B, ha? Sa golf sa NCR Travelers. Ba, galing-galing ni PJ Romy Barsa, ha? Kuyang Justice Ador Andrada, ha? Ayan. At kuyang Willie Bonilla. Daming bayan. Ito na ating... Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, local at foreign groups nanumbalik ang kumpiyansa sa ekonomiya ng Pilipinas. Wow, matutuwa yan si Finance Secretary Ralph Recto. Frederick Robinson Go. Ayan. Ralph Recto, ES na siya Ayaw ngayon. nga pala, sorry. At saka si... na-mix ako lakay na mix. At saka si Manong The Lover Boy. Ayan. RC Balisakan ng NEDA. Ayan. Eto na lakay. Dep-deb. Ayan. Alamin natin ang detalye mula sa business report ni Don Carlos. Don! Nanumbalik ang kumpiyansa at tiwala ng mga local at foreign groups sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa umaayos na lagay ng Philippine stock market. Ito ay ayon kay Jesus Aranza, Chair Emeritus ng Federation of Philippine Industry o FPI. Anya, iisa lang ang ibig sabihin ng muling paglakas nito at yun ang ituloy ang pamumuhunan at pagambag sa ekonomiya ng bansa. Kinilala rin ng British Chamber of Commerce of the Philippines o BCCP ang ginagawang effort ng pamahalaan para makontrol ang inflation at economic stability. Nagbigay rin ito ng suporta sa hakbang ng gobyerno kaugnay ng cybersecurity, digital payments at sa Blue Economy Act o ang batas na naglalayo na gamitin ng tama ang likas na yaman para pagkakitaan. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong Biyernes sa halagang 58 pesos at 58 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Don Carlos Pobre. The road is long. Bilis ng oras. At yan pumahabi ng kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Makalma. Sister Alpo, Elaine Apit, stay safe. God bless po. Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras, eksakto. Alas 10:06. This time check. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa ang mga nurse.